Li Jian, iyon ang pangalang ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Pagkapanganak niya, hindi man lang siya umiyak. Tuwing sinusubukan siyang kausapin ng kanyang ina, si Jian ay tumutugon lamang sa galaw pero hindi nagsasalita. Nag-aalala ang ina niya kaya dinala siya sa doktor para magpa-check up, ngunit hindi iyon ang resulta na kanyang inasahan. Normal ang lagay ng kalusugan ni Jian, kaya ang payo ng doktor ay dalhin siya sa isang psychologist. Nagalit ang ina niya at diretsong inakusahan ang doktor na tinatawag ang anak niya na may sakit sa pag-isip. Para sa kanya, si Jian ang pinakamahalagang biyaya sa buhay. Ang pangalan ng ina ni Jian ay Yaongshil. Ayon sa obserbasyon ni Jian, si Yaongshil ay medyo ignorante at may kayabangan. Nawala ang kanyang pamilya sa isang labanan, at nawala rin ang asawa dahil muli itong tinawag sa digmaan. Para kay Yaongshil, napakalupit at napaka-harsh ng mundong ito. Pero may isa pa siyang tungkulin, alagaan at palakihin ang kanyang anak. Madalas niyang buhatin si Jian sa likod habang nagtitinda ng gulay sa palengke. Kahit matagal nang may galit si Jian sa mga tao, at hindi niya maintindihan ang pagmamahal na ibinibigay ng kanyang ina, sa mga kilos at salita ni Yaongshil, may nararamdaman siyang init. Hindi niya ito kinasusuklaman. Nararamdaman ni Jian na baka iba nga ang magiging kapalaran niya sa pagkakataong ito. Isang gabi, malayo sa kanilang bahay, may grupo ng mga pulis na humahabol sa isang kriminal. Doon nila nakita si Jian nakatayo sa tuktok ng isang poste. Hindi nila mawari kung paano nakaakyat ang isang bata roon. Ang sumunod na nangyari ay mas nagpagulat sa kanila, sinisimulan ni Jian subukan ang mga kakayahan niya. Nang maisip niya ang mga palaka, agad niyang nakuha ang kakayahan ng mga ito at tumalon pababa mula sa mataas na poste nang walang pag-aalinlangan. Walang sinabi si Jian. Sa bilis ng isang cheetah at lakas ng isang dinosaur, isang iglap lang at napabagsak niya ang isa sa kanila. Sa sandaling iyon, nakumpirma niya ang mga kakayahang hindi niya taglay noon, mga kakayahan mula sa lahat ng nilalang na kanyang naranasan sa kanyang dating napakahabang buhay. Ngayon, nabuhay muli si Jian dala ang lakas ng lahat ng iyon. Hindi man niya maintindihan kung bakit nasa kanya ang ganitong kapangyarihan, may isang bagay siyang tiyak, ang pangmatagalang siklo ng kanyang buhay ay hahantong din sa katapusan. Dahil dito, nakaramdam siya ng ginhawa dahil sa wakas, maaari na siyang mamatay. Pero sa paningin ng mga taong nakasaksi sa isang batang pumapatay gamit lamang ang isang suntok, kabaliwan iyon. Isang detective ang hindi nakapigil at inatake si Jian. Kahit may pambihirang reflexes, sinadya ni Jian tanggapin ang suntok upang muling i-verify ang kanyang kakayahan. Nalaglag siya sa lupa dahil dito. Ang sakit mula sa suntok na iyon ay nagbigay sa kanya ng mas malinaw na pag-unawa sa hangganan ng kanyang strength. Kung hindi niya ilalabas ang kanyang powers, mukha lang siyang ordinaryong tao. Ngayong alam niya kung gaano kalawak ang kakayahan niya, naghanda si Jian harapin ang susunod na atake. Kinarga niya ang tibay ng isang pagong, kaya nang suntukin siya ulit, hindi man lang kumilos ang katawan niya. Sa halip, nasagot niya ito at na-dislocate ang braso ng detective.